Ito pala yung battery namin guys. Pinapatungan ng aso. Hindi naman inihiyan kasi bumihi sa baba lang. Bumababa yung aso pag umiihi. Ito guys, almost 1 month na to guys sa akin. Dahil ang tagal dumating ng solar panel. Yun nga, pahirap pa ngayon yung supply sa solar panel. Lahat ng mga solar, kahit yung mga accessories, pahirap pa ngayon yung supply. Almost 1 month na to sa akin. At finally, makakabit ko na. And then, punta tayo sa inverter. Ito naman mga ka-solar yung inverter ko. Solis 6 kilowatt. So, hybrid inverter. Almost 2 weeks na sa akin dito. Saan ba yung model? Hindi ko makita yung model. Ito to. S6EH1P6KL+. So, ito yung model niya. I think bagong model to na 6 kilowatt. And 2 weeks na to. Nakatambay lang, hindi pa na testing. So, ikakabit ko to. Natagalan yung pagkabit ito dahil yun, naghintay pa ng solar panel. Halos umabot ng 2 months yung solar panel bago dumating. So, mga 1 month and 2 weeks pa-reserve kami. So, natagalan. And then, nung nakumpleto na, may mga problema pa sa mga accessories. Hindi ko in-expect na ganun kalala din pala, pati accessories nagkakaubusan din. So kaya nga ginamitan ko doon ng flexible hose lang muna temporary. Pagbalik ko dito, dapat makabili na ako ng HDPE para dun sa papasukan ng wiring sa mga PV. So papalitan ko yung temporary. Temporary lang pala yung flexible hose. Papalitan ko yung para maging permanente na. So, yun lang guys, update ko na lang kayo sa pag-install nito. Hindi ko na may video paano pag-install. Discuss ko lang paano yung paano ko in-install kasi mahirap din na habang ginagawa is binivideo. Sige guys. Okay mga ka-solar, so ito na yun, mag-unbox na tayo ng battery natin CST. Yung brand 200 ampere hour yung capacity. Yung flies to. Okay, so nabuksan na namin. Hirap din pala buksan to yung lock nya. Ito, pinlip kasi to. And then ito yung EPE box. So sure na safe yung product kasi may EPE box or EPE foam pala. So, ito yung battery, CST Energy 52.2 volts, 324 ampere hour. 324 to. Actually, 200 ampere hour yung binili ko. Bakit naging 324? Hindi ko alam. Which is, kung 324 ampere hour, mas advantage. Expect ko 200 ampere hour to guys ha. Pero yung binigay is 324. Hindi, okay. Binili ko 200 ampere hour, yung binigay 324. So, ito, parang natuwa ako ngayon kasi 324 ampere hour pala. I think mga 2 months ago ko pa to in order. Kasi nung binili is hirap pa yung maghanap. Buti namin nakita kaming available. 200 ampere hour yung in order na sa Maynila ako. Kapatid ko yung pinabili ko. Yung dineliver 324. So, thank you. Thank you seller. 324 hour. Ito yung product. Ito yung manual. And then, may mga freebies siya. Freebies. Kasama sa mga accessories. Pawa ka. So, battery cable. So, sukatin natin I think 1.5 meters to. 1.5 meters. Yung size is 2AWG. Yung 2AWG, I think 35 mm squared yun. I think 35 mm squared yun. And meron siyang communication cable. And then, walang bracket. Bakit walang bracket? Ibig sabihin,
Hindi na siya i-wall mount. Okay lang guys. In-expect ko kasi 200 ampere hour. Yung 200 ampere hour, pagkakaalam ko is wala siyang kasamang gulong. Yung 324 is may kasamang gulong. And then in-expect ko na may bracket siya kahit 324. Pero buti na lang kasi yung pagkakabitan is ito yung metal enclosure at dito yun ilalagay. So maganda kasi diretso na siya, kumbaga dito na lang siya hindi na kailangan buta sa pader. So yun guys, yun lang yung unboxing namin sa 324 ampere hour na battery, lithium iron phosphate. And hindi namin kayang tatlo to, kakailangan ng 4 na tao para tanggalin yung battery. So hindi ko lang paano. Malamang sisirain namin to kasi alangan naman bubuhatin ng pataas ito, sisirain namin to. So wait lang muna guys, mamaya testing natin to, sisirain muna natin to. Cut ko muna yung video. Okay guys, so ito yung CST natin na 324 ampere hour na supposed to be 200 ampere hour lang. So buksan natin So hindi ko pa nabasa yung manual. So para mag-on na BMS Smart Battery Management System. So SOC niya ngayon is 25%, voltage is 52.496, current is 0, and then capacity ampere hour 80.8. So capacity ampere hour, tingin ko is saan kinuha yung 80.80 is 324 times 25%. Yun yung 80.8. So hindi ko kinumpit po, tingin ko ganun. So kayo lang bala mag-compute ko nag-match ba. And then dito hindi ko pa alam paano i-operate to. May password, babasahin ko pa yung manual. So pag nagkabit na kami, doon ko na ipakita paano to kinakabit. Kasi babasahin ko pa yung manual. So yun guys, next is unboxing naman mamaya ng Solis 6 kW hybrid on and off grid na inverter. Hello guys, so chinek ko pala yung conversation namin doon sa CST kasi nagulat ako na 200 ampere hour yung in-order ko, pero yung nung binuksan ko after 2 months kasi naka-standby sa akin yung battery nito 324 ampere hour, kaya nagulat ako. Yung kontrata namin 86,000 yung bili ko nito, yung 200 ampere hour. Tapos kinabukasan, nag 96,000 daw. Nung time na yun, medyo nagulat din ako. Pero kinuha ko na lang 96,000. Medyo na-stress ako. Tapos, sinendan ako ng kapatid ko ng resibo. Kasi kapatid ko yung kumuha So, nung chinek ko, yung resibo, 324 ampere hour pala nakalagay doon. Yung pinag-usapan is 200 ampere hour, pero yung sa resibo 324 ampere hour. 96,000 yung kuha ko nito guys 2 months ago, April 9. So tama pala yung nakuha ko. Although ito guys hindi ako sure kung anong exact price nito. Tansya ko mga nasa 5,000 to. Kaya medyo nakamura ako sa ngayon. Pero dati nung hindi pa nagkaroon ng oil crisis, hindi pa nagkaroon ng panic buying sa solar, is mga nasa 80 to 85 lang to yung 324 ampere hour. Yun guys, tama pala yung sa resibo, hindi pala nagkamali yung seller. So ngayon proceed na tayo sa pag-unbox ng Solis ko na 6 kilowatt hybrid inverter. Ito mga kasolar yung Solis ko na hybrid inverter 6 kilowatt. Ito yung model S6-EH1P6K-L-Plus. So 6K, ibig sabihin 6 kilowatt. So bubuksan na namin and pakita ko na mamaya pag nailabas ko na yung item.
Okay, so nabuksan na natin yung box ng inverter ko. Meron tayong nakita ditong bracket. So, aluminum to guys, magaan eh. So, ito yung up position niya and nakaslot yung hole para dun sa pag-align ng bracket. At dito ikakabit yung i-hook yung inverter natin. At meron siyang protection na EP foam na kapal para safe yung product natin. Merong quick installation guide. So, medyo kabisado ko na rin to kaya hindi ko na rin ito babasahin. Video na natin ulit pag nakalimutan ko. Meron tayong data logger para sa monitoring online ng status ng harvest at saka consumption ng power natin. So, marami pang information na makukuha natin dun pag na-monitor natin online. Ito, may box. Buksan natin yung box. Merong dalawang pares na MC4 connector. Merong RJ435. Hindi ko pang ano lang to guys, pang pag ipaparallel connection mo yung inverter. Diba kapag 2 or more yung inverter mo, may ipaparallel connection ito. Pwede gamitin. And then meron tayong ano tawag yung Tox. So, in-expect ko Dynabolt pero Tox okay na rin kasi makapal din eh. Titingnan natin makapal din yung bolt tsaka matibay-tibay din yung Tox. Yun. At yung isa pa, mayroon pa tayo ditong kailangan. Yung pinaka-importante, yung CP sensor. Ano yan dito? Yun. Ay hindi, ito pala yung ano. For communication. I think pala ito pag nag-parallel connection. CP sensor. Ito, mayroon pang isang box. CP sensor. Ay hindi pala, hindi ito CP sensor. Tama, CP sensor guys. So, ito, CP sensor. Ito naman yung ano tawag ito? Piston energy meter. So, parang hindi ko na to gagamitin. Hindi ko na to gagamitin guys kasi kabisado ko yung pag-CP sensor. Pag ito, not sure ako, hindi ko pa to napag-aralan paano gamitin. So, tatanggalin ko lang to at CP sensor na yung gamitin ko. And then sa CP sensor, yung rated input is 100 ampere hour. Rated output is 100 milliampere. Rated input 100 ampere. Rated output 100 milliampere. So, 100 divided by 0.001 or 0.1, mga nasa 1,000. Dapat sa settings, nasa 1,000 mamaya. So, bukas ko pa naman to siguro ma-set. Kasi kakabit pa eh. So, yun lang guys. Ay, yung product pala nilabas ko. Papatong ko dito sa table kasi i-discuss natin yung mga connection dito sa ilalim. Ito na guys yung Solis natin. So, review natin yung specs. So, model S6-EH1P 6K-L-Plus. PB input, ito na yung mga specs ng PB input. So, 500 volts yung maximum input voltage. And then, MPPT voltage range DC, 90 to 435 volts. Maximum input current is 2 by 16 amperes. So, dalawa kasi yung MPPT nito. And then, ISCPB absolute maximum DC. So, 2 by 20 amperes. Battery is lithium ion or lead acid. And then, battery voltage range 40 to 60 volts. Maximum charge and discharge current 135 amperes. 135 amperes. And then, AC output 6,000 watts. Yung maximum rated output. So, skip na natin dito yung frequency is 60/60 Hz. And then sa IP
rating tayo, ingress protection, IP66. So, maganda yung waterproofing nito. And then, ambient temperature, negative degrees Celsius to positive degrees Celsius. Ito yung specs niya. Punta naman tayo dito sa mga connectors. So, dito muna tayo sa PB connection, PB1, PB2. So, ito yung negative and then ito yung positive. Ano natin sa ilalim yan. May nakalagay. Positive pala to and then negative. And then, ito yung sa communication 1 and COM2 and COM3. So, review ko na lang mamaya yung manual. Pero, dito nilalagay pag nagkaroon ng yung sa city sensor, communication ng battery, tsaka yung parallel connection para dun sa communication pag dalawa or more yung inverter mo. Smart load or grid inverter dito yun. So, backup load, grid. And then, dito yung COM. I think dito yung sa may data logger. Buksan natin. Medyo mahirap buksan. Yan. Dito yung sa may data logger. And then, yung maganda lang sa ang hirap pa. Hirap ibalik. Maganda lang sa 6 kilowatts kasi yung mga lower capacity nito, yung 3 kilowatts to 5 kilowatts is wala siyang fan. Pero 6 kilowatt up to 8 kilowatt may fan yun. Ito dalawa. So maganda yung magiging cooling system nito. And base experience ko, pag na-reach siya yung temperature, hindi ko na matandaan kung ilan yun eh. So pag na-reach yung temperature, gagana siya and then magka-cut off na lang siya pag bumagsak na yung temperature. So hindi to steady na nakabukas. Pag mainit na yung heatsink or yung internal temperature, doon na siya gagana. So yun guys. And then buksan natin to. Or later na lang guys. Kasi i-mount namin dyan yung inverter. So later na lang. Pag naka-mount na, doon ko na ibubuksan to.